Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Good morning na sa bawat isa. Padre Joseph Trinidad, magandang umaga. Sister Adora, good morning. Sister Vilma, Encarnacion. Isang pinagpalang Sabado po ng umaga mga kapatid. September 13. Ayan. Padre Rosipino, Victorino, Sister Sara, good morning. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Yan, keep on mentioning name, keep on tagging, keep on sharing, para po marami pong makapakinig mga kapatid ng ating daily vibrant word sa araw po na ito. Pinagpala na po ang araw na ito mga kapatid. Hallelujah. Bago tayo mag-umpisa, handugan natin siya ng papurit, pagsamba, pagdakila ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. Yes, Lord. Your name is power. Your name is healing, Lord. And your name is high. Yes, Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction start to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Yes, Lord. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus. Yes, Lord. Over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression, I speak Jesus. Yes, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Yes, Lord. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. Speak the holy name. Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Thank you for the life, Lord. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Yes, Lord. I just want to speak the name of Jesus
over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh Lord Jesus, your name is power. Your name is healing. And your name is life that shine through the shadows, Lord, and burn like a fire. Thank you, Lord God, sa umagang ito. Tunay nga, pinagpala muna, Panginoon, ang araw po na ito. Salamat, Lord, una sa lahat sa pagising sa amin. Hallelujah. Salamat po, Diyos, sa iyong biyaya at habag. Isang pa sa umagang ito, Panginoon, nagkakatiwala po namin sa iyo, Lord, ang Daily Vibrant Word, Lord God. Dalangin ko na marami pong mapagpala ng iyong mga salita, Lord, sa araw po na ito. Use us only, Lord God, as a channel, your spiritual blessing, Lord, at tunay, Lord God, mangyari ang kalooban mo po sa araw po na ito. Lord God, minsan pa, Lord, inadaan ko po anong devour sa araw po na ito. Sa pangalan po ni Jesus. Salamat, all the glory, honor and praise in Jesus' name. Amen. Amen. Ayan, good morning na. Good morning na po sa bawat isa. Good morning, Master Lori. Ayan. Ayan, good morning na po, Pastor Perseus. Ayan, magandang morning, good morning na. Sabado po ng umaga, mga kapatid. Ayan, welcome po sa Daily Vibrant Word. Ayan. So without further ado, tayo na po mag-umpisa sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Napaka-controversial ang ating pong topic ngayong umaga dahil ito po ay lagi po natin napapanood, no? Lalo na sa social media. Kaya ang ating pong topic is ano ang gagawin ng Diyos sa mga taong korap? Ano ang gagawin ng Diyos sa mga taong korap? No. Sa Galatians chapter 6 verse 7, sabi dito, sabi ni Paul, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring lukuhin ng Diyos. Kung ano ang itanim ng tao, iyon din ang aanihin niya. Sa English po, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he knows. Ganon din ang Kawikaan, chapter 11, verse 21. Malinaw po sinabi po dito ni Haring Solomon, sabi niya, tiyak na hindi makakatakas sa kaparusahan ang masama. Ngunit, ang lahi ng matuwid ay maliligtas. Yan. May emphasis, no? Mga kapatid. Evil people will surely be punished. But the children of God will go free. Opo, mga kapatid, no? Mahalaga na tayo ba ay talagang kumpirmado, silyado, na tayo talaga ay anak ng Diyos. So bakit marami po mga korap na politician? Hindi lang dito sa ating bansa, but throughout the world. Mga kapatid, bakit may mga ganitong mga tao na walang pakundangan kung mangkurap? Apo. Lalo na dito po sa ating bansa. Very controversial issue ang naganap ngayon sa ating pong hudikatura, no? Sa Senado, sa Kongreso, patungkol sa mga iba't ibang klase ng korupsyon. So ano ba ang konsepto ng korupsyon o sin? Bakit ba ito nangyayari o ginagawa ng tao? Sin in Scripture described as hamartia in Greek. Pag sinabi kasing sin, hamartia in Greek. Kasi ang Bible, ang New Testament ay nasulat po yan sa Greek. Kaya ang Greek po ng sin is hamartia, meaning missing the mark. Pag sinabing hamartia, missing the mark of God perfect standard. Kasi si Lord may standard siya eh. It is more than wrong behavior. It is a rebellion against God's holiness and result in separation from Him. Kaya nga yung sin, yung kasalanan, iyon po ang nagpahiwalay sa atin, sa Diyos. Okay. Dahil, sabi dito, God is just and will not leave the guilty
unpunished. Yet, His mercy is revealed through Jesus Christ. Only through Jesus' sacrifice is revealed through Him. And we be forgiven, restored, and freed from condemnation through Jesus Christ. Kaya our response is to repent, renounce sins, and walk in obedience, trusting Christ alone for salvation. Kaya nga sa Romans chapter 3 verse 23, malinaw po yung sinabi dito na for all have sinned and fall short of the glory of God. Pag sinabing hamartiya, fall short, missing the mark. Hindi tayo nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Lahat po tayo nagkasala, no? Kaya nga yung inherited sin, na tinatawag natin sa Genesis chapter 3, yung inherited corruption. Kaya noong pa man, meron na pong corruption, mga kapatid. Kaya, huwag tayo magtaka hanggang sa kapanahon na natin, talamak pa rin. Yan po yung konsepto ng corruption. Yung missing the mark. Hindi tayo nakaabot doon sa pamantayan ng Diyos. Kasi si Lord mayroon siyang perfect standard. Kaya ang tendency ng tao talaga ay hindi siya makaabot. Oo. Kaya nga, bidang-bida yung kasalanang pagre-rebelde sa ating pong Panginoon. Kaya sa araw po nito mga kapatid, sa panahon natin ngayon, laganap ang korupsyon. Mula sa maliit na bagay hanggang sa malaking sistema, ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw. Take note, ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw, ito ay kasakiman. Kaya po dun sa binasa natin sa Galatians chapter 6 verse 7. Kasakiman, pang-aabuso, at kasalanan laban sa Diyos at sa kapwa. Kaya ang tanong, ano ang gagawin ng Diyos sa mga taong kurap? Alam naman natin, ang Biblia, malinaw, nasabi doon sa Galatians chapter 6 verse 7, hahatulan ng Diyos ang mga taong kurap. Hahatulan ng Diyos ang mga taong mapagsamantala, mapang-abuso, magnanakaw, at punong-puno ng kasakiman. Malinaw po, sabi ni Paul, na hahatulan ng Diyos ang mga taong gumagawa nito. Ano pa? Ang gagawin ng Diyos sa mga taong kurap, ibubunyag ng Diyos ang kanilang ginagawa. May day of reckoning. Akala kasi ng iba, ligtas na sila. Yes, maaaring sa tao, pansamantala silang makakaligtas, pero sa Diyos, hindi sila makakaligtas. Yan. Kaya sabi po ng Luke chapter 12 verse 2, the time is coming when everything that is covered up will be revealed. Yan. And all that is secret will be made known to all. Kaya nga may oras o may panahon ng pagbabayad. Yan. Ibubunyag ng Diyos ang kanilang mga ginagawa. At hindi hahayaan ng Diyos na magtuloy-tuloy ang ganitong gawain. Ayaw ng Diyos na manatili ito. Lalo na yung pang-aabuso, pangnanakaw, at kasalanan. Salamat lamang sa Panginoon, mga kapatid, dahil sa oras na ito, si Lord, i-reveal niya na yung mga masamang ginagawa ng mga tao. How could I? Ito pong mga taong ito, sila po ay nilaga ng Diyos diyan sa pwesto na yan, na dapat sila yung mangunguna sa tamang kapamaraanan, pero ito ang ginagawa. My time, there is a day of reckoning. Mga kapatid, hindi tayo makakaligtas po dito. Sabi nga nung sa binasa natin, kung ano yung iyong tinanim mo, ang aanihin ninyo. Ano pa? Parurusahan ng Diyos ang hindi nagsisisi.
He will judge everyone according to what they have done. Sabi po ni Paul, He will give eternal life to those who keep on doing good, seeking after the glory and honor and immortality that God offers. But He will pour out His anger and wrath on those who live for themselves, who refuse to obey the truth and instead live lives of wickedness. Di ba? Ito na po ang nangyayari ngayon. Oo. Ibinubunyag na ng Diyos yung kasamaan na ginagawa ng tao. Kasi nga, nakakaperwisyo na. Sukdula na. Kaya nga, ito lagi natin sinasabi, huwag umabot sa sukdulan. Na kapag ang Diyos ang talagang nagalit, ibubuhos niya yan. Paparusahan niya ang mga taong hindi nagsisisi. Ibubunyag na ng Diyos ang lahat ng mga ginagawang masama ng tao. Hahatulan ng Diyos ang mga korap na tao. Ang kasakiman o pandaraya at korupsyon ay mga bagay na kinamumuhian ng Diyos dahil ito'y sumisira. Hindi lamang sa kapwa, kundi pati rin sa bayan. Oo. Sa Biblia, ulit-ulit na ipinakita ng Diyos na ang mga gumagawa ng kasamaan ay hindi makakatakas sa kanyang hustisya. Maari makalusot sila sa tao, ngunit hindi sila makakatakas sa mata ng Diyos. Ngunit hindi lamang hatol ang dala ng Diyos. Siya rin ay nag-aalok ng pagbabago at kapatawaran sa mga handang magsisi. There is room, mga kapatid, para tayo ay magsisi, talikdan yung mga masasamang ginagawa. Kahit ang taong naging kurap, kung siya ay magpapakumbaba, hihingi ng tawa at babalik sa Diyos, ay maari pang makatagpo ng biyaya. Ang Diyos ay makatarungan at mahabagin, kaya't darating ang araw na ang mga matuwid ay gagantimpalaan at ang mga mapagsamantala ay haharap sa hustisya ng Panginoon. Diba? Napakalinaw po mga kapatid. Kaya sabi po sa Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Christ Jesus. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya nga may inherited corruption. Hanggang sa kapanahon na natin, marami pa rin mga taong corrupt. Pero may babala po ang Panginoon. Gaya po ng nabanggit natin na ibubunyag ng Diyos ang kanilang mga ginagawa. Parurusahan ng Diyos ang mga hindi nagsisisi at hahatulan ng Diyos ang mga taong mapagsamantala. So ano po ba ang puntos natin mga kapatid sa umagang ito? Number 1, ang kalikasan ng korupsyon. Ano ba ang ibig sabihin ng korupsyon? Ang kahulugan nito ay pandaraya, pagsasamantala at kasakiman. Sabi po sa Micah chapter 3 verse 11, her leaders judge for a bribe. Her priests teach for a price, and her prophets tell fortunes for money. Yet they talk for the Lord's support and say, is not the Lord's among us? No, disaster will come upon us. Ang kanyang mga pinuno ay humahatol para sa isang suhol. Ang kanyang mga pari ay nagtuturo sa halaga. At ang kanyang mga propeta ay nagsasabi ng mga kapalaran para sa pera. Ngunit, hinahanap nila ang suporta ng Panginoon at sinasabi, hindi ba kasama natin ang Panginoon? Walang sakuna na darating sa atin. Kaya nga, itong mahalaga. Hindi religion ang solusyon. Ang solusyon ay relasyon sa Panginoon. Dapat meron tayong tama at tuwirang relasyon sa ating Panginoon. Sabi po ng nabasa ko sa Facebook, sabi doon, lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Tama naman. Pero sabi niya, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Di ba? Kung titingnan natin, doon pa lamang sa Genesis, ang tao po ay meron ng mga masamang ginagawa patungkol po sa korupsyon.
Kaya nga, alam natin yung kalikasan niya. At yung pangalawa, ang hatol ng Diyos sa mga korap. Walang makakatakas sa Diyos. Ito po yung hatol ng Panginoon. Oo. Gaya po ng binasa natin sa Kawikaan chapter 11 verse 21, tiyak na hindi makakatakas sa kaparusahan ang masama, ngunit lahi ng matuwid ay maliligtas. May pag-asa. No? Ang matuwid na maligtas. Pero ang mga masasama, tiyak mayroong kaparusahan. Ano pang hatol ng Diyos? Panandalian lamang ang kanilang kapangyarihan at yaman. Hindi kasi nila maisip yan. Akala nila yung sobrang daming yaman, yung sobrang damang pera, iyan na yung kanyang habang buhay na karangyaan dito sa mundo. Sabi po ng Biblia, panandalian lamang ito. Lahat ng ito na meron ka, mawawala ito. Kasi sabi po ni David sa Psalm 37 verse 35 to 36, I have seen wicked and ruthless men flourishing like a luxuriant native tree, but he soon passed away and was no more. Though I looked for him, he could not be found. Heaven and earth will pass away, but the word of God will remain forever. Yung tanging salita lamang ng Diyos ang mananatili magsawalang hanggan. Lahat ng itong mga posisyon na ito, maraming pera, isang kwartong pera, mawawala ito. At sabi po ng Biblia sa Romans chapter 2 verse 6, darating ang hustisya ng Diyos. God will repay each person according to what they have done. Di ba? Meron pong hustisya ang ating pong Panginoon. Number 3, ito rin po ay magandang balita dahil sa kabila ng lahat, mayroong pag-asa sa biyaya ng Diyos. Binigyan ng Diyos ng pagkakataon na ang tao ay magsisi. Kahit pa ang mga korap ay maaring pang magsisi at humingi ng tawad sa Diyos. Sabi nga nila, hindi pa huli ang lahat. Hanggat may pagkakataon, magsisi ka na, talikdan mo na yung mga masamang ginagawa. Humingi ka ng tawad sa Panginoon, sa Diyos at sa tao at sa bayan, humingi ka ng tawad. Sabi po ng 1 John chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang patawarin tayo. Kailangan may sinseridad. Mga kapatid. Kaya nga, kailanman yung kabutihan natin, hindi yan naging dahilan para tayo maligtas. Kundi dahil lamang yan sa kabutihan ng Diyos. Dahil lamang yan sa biyaya ng Diyos, kaya tayo naligtas. Nakalungkot, maraming mga tao, sinusuhulan yung bansa, sinusuhulan yung mga ahensya, sinusuhulan yung mga nakaupo. Di ba? Dapat nag-iisip-isip tayo. Nag-iisip-isip tayo. Kaya nga napaganda po yung sinabi po ni ating pong Senate President ngayon. Diba? Na mayroon po siyang binanggit doon na pag ikaw ay nasa posisyon, mayroon kang karapatan na suriin. Oo. Suriing mabuti. Kung may mali, huwag kang umayon. Iyan ang leader. Hindi yung pag nabigyan ka na ng pera, nawala na lahat sa'yo. Blanco na. Dahil nakita mo na yung mga material, ang tawag nan, bribery. Nasuhulan. Pinagpalit mo yung katotohanan doon sa masamang plano. Siyempre, pag iyang masama ginawa mo, magbubunga yan ng kasamaan din. Ito na nga ang nangyayari. Lahat ng mga panluloko, corruption, ito na ang nangyayari. Nagmamanifest na. Dahil yan sa pagkabulag natin sa katotohanan. Kaya nga yung katotohanan, napakahalaga po yan. Oo. Dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin.
Iyan ang nagpalaya sa atin, yung katotohanan. The truth shall set us free. Diba? Maraming mga tao pinaglalabang baluktot. Dahil ito na yung sistema ng mundo, ito na yung sistema ng departamento, kahit mali, kukompromiso na. Hindi po. Mga kapatid, ano ba yung katotohanan sinasabi dito? Mapalaya tayo doon sa mga masasamang ginagawa. Palayain tayo ng Panginoon sa mga korupsyon. Alam mo po, nakakalungkot ito, nakaka-alarming itong nangyayari ngayon. Kung titingnan natin sa Nepal, kung nanonood tayo, nagbabasa tayo ng social media, sa Nepal, grabe po nangyari doon. Sinunog yung ano doon, yung tawag nito, yung titirahan ng kanilang superior, ng hari, sa galit ng mga tao. Nagbabato. Mga kapatid, nakakalungkot lang isipin na tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon, ang ganda ng plano ng Diyos sa atin, pero anong nangyari? Dahil lamang sa mga corrupt na tao. Which is napaka-dangerous, lalo na kapag nasa may authority ka. Gawin mo yung nararapat. Gawin mo yung pinapagawa sa'yo ng Panginoon to transform the nation, to share the gospel. Yun dapat, hindi dapat nakukompromiso dahil lang sa pera. May-twist na yung panampalataya. Nagbubulag-bulagan tayo doon sa tama. At gagawin mo na, susunod ka na doon sa takbo ng kalakalan, sistema dito sa mundo. Kapatid, ang sarap po na pagbulay-bulayan yung buhay po ni Charlie Kirk, di ba? Na kahit nasa po ay namatay, wala na siya, ang dami pong nagre-refresh. Lumalabas na kagandahan ng kanyang ginawa. Sabi niya nga, isang nabasa ko, yung courage, yung katapangan na ipaglaban ang katotohanan, dapat iyon ang ginagawa natin. Huwag tayong patatalo. Satanas. Kailangan idepensa natin yung katotohanan, mga kapatid. At lahat po tayo tinawag doon. Tayo na mga anak ng Diyos. We stand on the truth. Diba? Huwag tayo maging tamimi, ipahayag sa mga tao yung kaligtasan ng bumula sa Panginoon. Sabi po ng Titus chapter 2 verse 11 to 12, sapagkat napakita na ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan, nagtuturo sa atin ng talikuran ang masasamang pamumuhay. So paano natin i-apply ang mga ito, mga kapatid? Number 1, bilang mga anak ng Diyos, huwag tayong makibahagi sa anumang uri ng korupsyon. Diba? Ano pa? Number 2, mamuhay tayo ng may integridad at katwiran. Ipaglaban yung tama, yung mali, ayusin. Number 3, manalig tayo na ang hustisya ng Diyos ay mananaig kahit parang natagalan at huwag tayong mawala ng pag-asa. Si Lord laging may perfect time. Binibigyan niya ng pagkakataon pa ang mga tao na talikdan magsisi. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos. Ayan. Malinaw po ang mensahe ng Diyos, mga kapatid. Ang kurap ay may hatol na nag-ihintay. Kung hindi magsisisi, ngunit ang sino man magsisisi at lalapit kay Kristo ay makaranas ng kapatawaran at bagong buhay. Sila po ay haharap sa hatol ng Diyos. Ngunit, sabi nga dito, ang magsisisi ay makakaranas ng habag at kaligtasan. As a question to consider, paano ako makakaiwas sa tukso ng kasakiman at maling gawain? Yan. Kayo na lamang po ang makasagot nito. Paano ako makakaiwas sa tukso ng kasakiman at mga maling gawain? Panginoon, salamat po sa umagang ito. Muli, kami po ay inyong ginising muli, Panginoon, na lahat ng bagay, anuman ang aming itinanim, ay aanihin namin.
at hindi kami makakatakas sa kaparusahan ng kapag masama, kurap, pagnanakaw, pagsasamantala, ang itatanim namin. Tiyak aanihin namin yan sa takdang panahon. Salamat Lord, kami po ay binibigyan niyo po, Panginoon, ng wisdom, Lord, na hindi kami nakikiconform doon sa sistema, bagkos maging influence kami, maging ehemplo kami, good example kami, Panginoon, for transforming the nation, Lord God. Gaya po sinabi po ni Isaiah, Lord, send me. Here I am, send me. Lord, gamitin niyo po kami, Lord. Bawat isa sa amin, Panginoon, to transform the nation, Lord God, with your word, Lord God. Kaya alam po namin, Panginoon, meron pong kalalagyan ang mga taong corrupt. Lord, forgive us. Forgive us, Lord God, our families, aming pong mga pinuno, Panginoon, Lord God. Dalangin ko po sa umagang ito na, Lord God, hipuin niyo po ang kanilang mga puso, O Diyos. Magkaroon sila ng pagsisisi sa kanilang mga puso. Hallelujah. Lord God, salamat po, Panginoon, dahil itong salita mong ito ang siyang magpupukaw po sa amin, Panginoon. Na kailanman, Lord, merong pong hustisya igagawad niyo po sa amin, Panginoon Diyos. Salamat po, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa araw po na ito. Lord, sa maghapon ng Sabado, dalangin ko, Lord, na samahan po kami ng Santong Espiritu, lahat ng aming gagawin maging mabunga, payapa, maunlad, at kami po maging channel of blessing sa amin pong mga nakakasalamuha, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, dalangin ko din, Lord, sa aking pong mga kapatid ngayon na meron pong mga karamdaman. Lord God, dahil sa kanilang mga karamdaman, hindi po sila, Lord, na nagiging produktibo, Panginoon, sa buhay. Lord, ipadaloy niyo po ang kagalingan na nagmumula po sa inyo. Lord God, mayaman po ang iyong biyaya, Panginoon. Kundi Lord, sa aking po mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, sa araw na ito, even anibersaryo, Panginoon. Kami po ay nakikigalak sa kanila po mga pagdiriwang sa araw po na ito. Maging mabunga po ang kanila pong mga buhay, Panginoon Diyos, sa araw po na ito. Thank you, Father God, sa aking pong mga kapatid, sa 27 viewers today. Lord God, ang dalangin ko na kami po'y minsan pa ay na-encourage about your word, Lord God, sa araw po na ito. Pinupuri ka namin, pinasalamatan. Sa iyo lamang, Lord, lahat ng papuri. Pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po mga kapatid. Good morning na, Sister Angie, Sister Adora, Brother Nilito, Sister Annie, Pastor John, Sister Evelyn. Good morning na po sa bawat isa. Pastora Remy. Yan. Good morning na po, Sister Donna, Sir Lori. Good morning na po sa bawat isa. Okay? Salamat po sa inyo mga kapatid. And to God be all the glory. God bless.